tayo. Salamat tayo ay lumabas sa Espiritu. So, ang lagi kong share ay supposed to be a Christianism. Siguro, very much familiar na po ito sa atin. Pero ito po ay typiskado lamang ng naganap doon sa panahon ng ating Panginoon sa Kristo at nagaganap po ngayon sa ating panahon. Siguro, ginawa ko po ito para lang mabigyan ng pangalan yung Christianism. It is a combination of Christianity and Satanism, which is rampant na po ito ngayon nagaganap sa ating sa buong mundo. Na ang original ng Kristyanismo ay hindi na po masyadong nakikita sa ating kapanahonan ngayon. Ang early Christians is so different from the Christians of today. At makikita din po natin yan sa kapangayagan doon sa Revelation chapter 3, which is sa panahon ng Laodicea. Napakalayo sa panahon po ng tinatawag natin Acts chapter 2 and Acts chapter 4. So, binigyan mo lang ito ng emphasis just to remind churches na something na nagaganap sa iglesia na minsan na hindi natin nagkakitaan na hindi na pala ang Diyos ang sa ating kalagitnaan. So, mayroon lang espiritu na tumatakbo sa loob ng iglesia. So, tayo muna imuko, tayo manalangin. Hallelujah. Ama namin Diyos, maraming salamat for this moment of God na tayo nagbigay sa amin upang makapag-aralan, Panginoon. Hinihiling namin yung Santong Espiritu ng kayusan, Panginoon. Iyan mo na kayo lamang ang isang tagapagturo namin sa aming kalagitnaan. At yung mga paningkot, Panginoon, ay daluyan mo lamang ng amin sa akin, Panginoon. At gawin mo ito na maging isang inspirasyon sa bawat isa na mapag-usapan upang mapulo namin at maabot ang ganap, Panginoon, sa pamagitan ng mensahe ito. Salamat sa iyo, Prophet, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ng ating Panginoon ay, as in the style of man ministry, he prophesied about the coming of the spirit of Antichrist. At isa dito ang gagamitin ng Antichrist spirit ay ang pangalan niya. Hallelujah. So, sa Matthew 24, verse 4 to 5, sabi natin na Panginoon, mag-ingat kayo na hindi madaya, hindi naman, dahil maraming darating sa aking pangalan. So, these last days, an organized religion, sabi ng Panginoon, ay may establish sa mga huling panahon to destroy and pervert the truth of the Word of God. And this would be swiftly implemented under the support of political bodies empowered by the international laws under the United Nations. Dito po sa ating kasalukuyan panahon, recently, alam naman natin, no, naganap sa US Congress under the supervision of the first beast, which is the Vatican. So, in the end times, all religions and political powers will be conspired together for a common cause, just to kill the word and the counterfeit manners. So, ang ina-drive ko po dito, paano pinapatay ng conspiracies na ganito muli ang ating Panginoon sa Kristo. Dahil hanggang ngayon, may nagpapako sa Kanya. Dahil sabi sa Revelation chapter 1, 7, darating ang Panginoon sa kaulapan, makikita siya ng mga mata, maging ang nagpako sa Kanya.
So, ang literal na nagpako sa kanya, wala na, patay na, no? Pero ngayon, spiritually speaking, hanggang ngayon merong nagpapako sa ating Panginoon. So, sa anong kapamaranganan at sa anong paraan? So, sabi dito, to kill the Word of God in the counterfeit manners, by the help of legions of intellectual men and women trained and prepared for world satanical agenda, which is happening today, which is replacing the gospel of God through Satanism and Luciferic way of worship, as considered in Romans chapter 1, 18 to 32. Kita natin doon sa pinasa natin ang kabuuan ng Romans 18:32, makita natin na bagamat alam nila ang Godhead, ay hindi nila sinasamba ang Diyos, kundi sinasamba nila yung ginawa sa gumawa. Kaya nagkaroon ng maraming mga bagay na nagaganap sa mundo ngayon, lalo na yung mga kabaklaan at katumboyan. Di ba? Wala na sa kanilang natural na pagkagusto sa lalaki at babae, kundi binigyan sila ng Diyos sa kanilang pita dahil sa pagsunod nila doon sa mali at kasinungalingan at ang mga bagay na ito'y nagaganap sa ating kasalukuyang panahon. So dumadami yung mga alanganin, resulta po ito ng kilos at gawa ng kaaway, hindi sa labas ng iglesia, sa loob ng iglesia. So, punta tayo sa Matthew chapter, babasa tayo ng verse. Matthew 24 verse 4 and 5. Sabi dito, so there are two that conspire to kill again Jesus afresh. So, ang kalagayan ng ating Panginoon sa ating kasalukuyan ay hindi nasa laman, of course. Siya ay nasa Word. Kaya meron dalawa, the same pattern, the same manner, religion and political. So sa chapter 24, verse 45, and sabi dito, and Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many, that is religion. At sa Revelation 13, 11 to 15, and I beheld another beast coming out of the earth, and he had two horns like a lamb, and spake as a dragon. Ito pong second beast, no, ay may malaking kinalaman para patahimikin o salaulain o ipapakuli at papatayin ulit ang salita. And I beheld another beast coming out of the earth, and he had two horns like a lamb, and his spake as a dragon. And he exercised all the power of the first beast before him, and caused the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. And he doeth great wonders, so that he maketh fire cometh from heaven, and on the earth, and on the sight of men. So hindi na po ito lingid sa atin. Ito po ay ang Amerika. Dito sa verse 13, namangha ang mga tao sa mundo nang siya nagpadala ng apoy. Wala pong bansa sa buong mundo na nagpaulan ng ganong karaming bomba, no, mula sa kalawakan during the time ay yun naganap po sa sa Iraq War, no, na tuni-tuniladang mga bomba ang inihulog doon sa Iraq during the desert storm. Okay. So sa 14, and deceived them that dwell in the earth by the means of those miracles which he had powers to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth, that they shall make an image of the beast, which had a wound by a sword did live, and had power to give life into the image of the beast, should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. So, at hindi na nalaman na ang Amerika po actually ay hindi na world power. Ang Amerika,
during the 60s, 70s, 80s ay pababa na ang kanyang kapangyarihan at sa ating panahon, ang Amerika ngayon ay hindi na siya talaga world power dahil malaki na ang kanyang pagkakautang at during the time na kung saan ay during the 60s ay pinasok ang Amerika ng totally ng Vatican para mapatunayan natin na siya ay under na doon sa control ng Vatican. Makita na po natin yung nakatayo doon na malaki sa harapan sa entrance ng White House. Tandaan natin, no? This obelisk, although marami yan kahit sa mundo, lalo na sa lahat ng bansa na sakop ng Vatican, this obelisk that symbolize the phallic or yan yung arik ni Nimrod. This symbolizes the power of Vatican. Kaya meron yun sa entrance ng sa St. Peter Square. At the same manner, kaya makita po ninyo, no, pag titingnan po natin, dito siya sa St. Peter Square. At doon din siya sa may White House. So the same pattern, makita natin, facing the entrance of the church and facing to the entrance of the White House, which is na naging opisina ng mga presidente ng Amerika. Parehong pag tinignan natin sa itaas, doon sa aerial view, makita natin ang bilog at tapos meron dyan, meron dito. What symbolize these symbols? They symbolize eggshell, they symbolize the finish. So makita natin, itong dalawa, bakit pareho? Ito ba yung nagkaano lang na bakit pareho ang design? Hindi ko yan pareho dahil mayroong satanic agenda. Kaya ginawa ko ang mga ganong bagay to propagate Satanism all over the politics and all over the all religions in the world. Okay. Ito tayo sa now, what is Christianity? Christianity defines from the Greek word Christianos, or followers of Christ. Sa Webster, ang meaning po nito, the religion derived from Jesus Christ, based on the Bible as the sacred scripture and professed by Christians. Early Christians are the people in Christianity, which is the church, having the beliefs and teachings of Christ and the doctrines of the apostles as their way of life, manifesting the power of the Holy Spirit through fellowships, prayers, in giving, and in love. So, ang true believers, mga kapatid, ay itong mga early Christians, no? Na kung saan ay ang kanilang pamumuhay ay naayon sa paniniwala at mga turo ng ating Panginoon sa Kristo at sumusunod sa doktrina ng mga apostol. At sila at makikita ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng kanilang pagtitipon, sa pananalangin, sa pagbibigay at pag-ibig. So gusto ko lang maglagay ng foundation regarding po sa Christianity before at Christianity ngayon. So ang Christianity noon, mayroong manifestation of power of the Holy Spirit at namumuhay sila sa pag-ibig. That is the main, the mark of Christianity is the love of God. John 13:34-35 says, "A new commandment I give unto you, that ye love one another, as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, that ye love one another." So, the last commandment that God has given us is to love one another. Kinakailan makita po yun sa church, which is the true church.
Pero may problema tayo pagdating ko sa mga huling panahon. So 1 John chapter 2, 9-11. He that saith that he is in the light, but hated his father, is in the darkness. But hated his brother, is in darkness, even until now. The mark of the false church is hatred. It started in Eden, and it ends in the rapture day. There will be a grand separation of the church. So ang labanan, mga kapatid, from heavenly realm, bumaba ito sa Garden of Eden. At nagsimula ang awayan doon sa dalawang magkapatid, which is Cain and Abel. So, ito'y magpapatuloy, the same scenario. Hallelujah. Hanggang sa mga huling panahon. At the latter times, tingnan natin ang Laodicea Church Age, yung characteristic ng Laodicea. The condition of the true Christianity are far different from the other church sa panahon po natin sa Laodicea. Sabi nga ni Pablo, sa 2 Timothy chapter 3 verse 5, having the form of godliness but denying the power thereof. So marami sa ating kapanahunan, maging sa panahon ni Pablo, ay may mga iglesia na may anyulang kabanalan, pero hindi na nakikita ang kapangyarihan ng Diyos. What is the reason? Because sa ating kapanahunan, Revelation chapter 3:17, because thou sayest, I am rich. What rich? Financially. And increase with goods. Pag sinabi natin increase with goods, increase in knowledge and education. And have need of nothing. Kaya ang church in this Laodicean church age are mostly comforted church. The true church, historically and biblically speaking, are persecuted church. Iniwala po ba kayo doon? Na sa simula pa, ang totoong iglesia ay persecuted church. Pero pag tinignan natin sa ating kapanahunan ngayon, naku, maraming churches ang comforted, nagpapalawak, nagpapalaki, nagpaparami ng tinatawag nating membership. Pero, makita po natin din doon, mayroong kita ang Diyos. Bagamat nakikita ng iglesia ng Laodicea ang kanang kalagayan, pero ibang paningin ng Diyos sa paningin ng tao. Kaya sabi niya, and knowest not thou wretched and miserable and poor. Sabi niya, hindi niyo ba alam, kaya ba miserable at mahirap? Ito po yung ori ng tatlong tinatawag nating level ng kahirapan. Tatlong level ng kahirapan spiritually. Why? Because they miss the Holy Spirit. Hallelujah. At maraming iglesia ngayon, ayaw na nilang maramdaman yung first pull, second pull, ayaw na nilang maramdaman yung mga bagay regarding sa gifts. Pero sabi dito, hallelujah, and blind, they were deceived, naked, the shameful, nakakaliyang kalagayan. Pero hindi nila nakikita yun. So the church become lukewarm. Sa drawing ng ating propeta, kapag tinignan po natin kalagayan ng Laodicea, kakaunti na lang po yung liwanag. Meaning, the church, which is ang kabuuan ng Laodicean age, ay puno na po ng kadiliman. Na kung saan ay akala mo tama, yun pala'y mali. Akala mo mali, yun pala'y tama. Sa Matthew chapter 24 verse 22, mababasa natin. Sa Galatians chapter 1 verses 8 to 9, the church is undergirded. Sabi ni Pablo, kapag mayroon maging ang anghel ay bumaba mula sa langit at nagturo ng paliwas ay tinuturo ayon sa doktrina ng mga apostol, sumpahin. May sumpa. Kaya pag sinabi kapag ang church ay undergirded, meaning ang demonyo ay labas-pasok po doon at ang kumukontrol ay ang Antichrist spirit. Kasi sinumpa
Kaya, many people are looking at the biblical truth, pero hindi nakikita sa kanilang araw-araw na buhay yung katotohanan sa kanilang sinasabi. So yun po ibig sabihin, no, ng tinatawag natin condition na kung saan ang iglesia ngayon ay naroon. Tingnan natin ang isang halimbawa sa denominations na marami tayong mga nakikita. I came also in one of the biggest denominations. At ang deception po doon, makikita natin, yung nakasulat sa itaas. Kasi gagamitin nga ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. So mayroong pangalan, Jesus Christ, pagkatapos, Christ-centered, whole gospel, and non-sectarian. So these are the trap. Okay. So, madali natin. 4 minutes? 4 minutes? Okay. So, siguro, hindi ko alam, matatapos kita, no? Pero puntahan na lang po ako doon sa type and shadow, no? Betrayal ng ating Panginoon. Sa Luke 22, bibigyan ko lang po ng emphasis. Yung pagkalulo ng ating Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ni Judas Iscariot. So, nung gabi niyon, mga kapatid, bago ang Panginoon ay may pako, ay pinasok ni Satanas. Kwento ko na lang. Ipinasok ni Satanas si Judas Iscariot, which is tinatawag siyang son of perdition. Si Judas Iscariot is one of the member of the circle of Jesus. Hindi siya nalalayo sa ating Panginoon. Tinuring siyang apostol, tinuring siyang isa sa binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na magpalayas ng demonyo, pagaling na may sakit. Pero, because siya talaga ay son of perdition and destined na siya ang magkanulo sa ating Panginoon, pinasok siya ni Satanas. At nung pinasok siya ni Satanas, pumunta siya sa kalipunan ng mga elders of the church at pumunta siya sa mga kaparian. Ang una niyang pinuntahan ay nakipag-meeting siya doon sa mga, ang sabi dito, priests, they were religious leaders, the scribes, the lawmakers, and the elders of the people, political leaders. Saan nangyari ito? Sa palasyo ng high priest na kung tawagin ay si Caiaphas. Sa Lucas chapter 22, 3-4. So tignan mo natin, no? Si Judas na siyang magkanulo sa ating Panginoon, bago maganap ang paghuli sa ating Panginoon, siya ay conspired una sa chief priests na sa ating panahon ay tawagin natin mga religious leaders and the scribes, the lawmakers, and the elders of the people, which is political leaders. So, pagkatapos nito, mga kapatid, doon sila meeting sa lugar ni Caiaphas. Hallelujah. At ano ang palatandaan ng pagtraidor ni Judas sa kanya? Sa pamamagitan, sa Lucas chapter 22:48, Judas betrays the Son of Man with a kiss. Ang halik po sa Israel is the sign of fraternal affection. Christians were accustomed to welcome and dismiss companions with a kiss. So kapag nagkitaan sila, nagkaroon sila ng banal na halik. So ang halik ay tanda ng fraternal affection, pagmamahalan bilang magkapatid. Pero sa ating kapanahunan, anong nangyari dito? The same scenario na kung saan, kung naalala po ninyo, ang Pope that was last year, September, beginning 23 to 26, saan siya pumunta? Pumunta siya sa US Congress para hingin ang basbas
to implement the New World Order. At pumunta siya sa United Nations General Assembly para bigyan ng final na implementasyon ang New World Order. So kung mahaba pa po time natin, dapat ay makita po natin kung paano ang politika at ang mga plano ng Vatican at the same with the plan of the US and the United Nations kung paano po pinapatay ang salita ng Diyos sa pamagitan ng implementation ng mga batas na darating sa ating pong panahon. At sayang nga lamang at susunod na lamang po. So, yan lamang po. Dagdagan na lang ninyo. Yeah, siguro, mayroon pa namang susunod yung mga ano. Oo, maganda. Susunod umaga. Okay, sususok si Pastor Robin. Bigyan ko siya ng 15 minutes. So, ang topic natin ay Christianity. So, gusto kong maka-contribute sa Christianity. Mayroon akong ibigay sa topic na ito na 3 kinds of Christianity. So para mapag-balance natin kung sino-sino yung mga Christian sa buong mundo. Okay? Gusto kong magbasa ng Bible, yung sabi ng Pastor Bardel, yung kailangan may resibo. Yung resibo natin sa Bible para Gawa 11:26, para masuri natin ang Christian kung ano tayo Christian. Kasi 3 kinds of Christianity. Naniniwala po kayo? Okay, lalatag natin na mayroong 3 kinds of Christianity. Okay, basahin natin yung 11:26 ng Gawa. Kasi sa buong mundo, maraming Christian. Ang first Christian, walang iba kundi yung mga, pakibasa nga po, English. Pakibasa po nung nandyan sa baba. Lakasan lang natin kahit walang microphone. Acts 11:26. Opo. And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that whole year they assembled themselves with the church and taught much people, and the disciples were called Christians first in Antioch. Okay, sino daw ang tinawag na first Christian? Ang first Christian ay 12 apostol, pero nabawas ang isa, naging 11. So yung 11 apostol, dumami yun sila. Yun ang first Christian. Susulat ko lang dito, first Christian is apostol. So sa alam niyo po yung Christian, ibig sabihin ng Christian, Christos, yung tidwan? Pinahira si Kristo. Kapag tinanggap mo si Kristo, magiging Christian ka. Yan ang ibig sabihin ng Christian. Ngayon, may 3 kinds of Christian. Ang first Christian, original na teaching nasa kanila. Yung original na teaching nasa kanila. So yan po yung first Christian. May sumunod dyan na Christian. Pagka wala ng mga apostol, yung mga alagad, may sumibol na Christian. Ano po yung pangalawang Christian? Second Christian? Antioch.
20 sa Antioch, yung mga alagad, nung napunta doon, pinasimulan sila tawagin mga Christian. Yung mga apostol, mga alagad, sila yung tinawag na Christian. Ngayon, nagtuturo naman si Pablo, si Hari Agrippa, basa na yung 26 ng Gawa, 28. Dagdagan natin para makita natin yung senaryo, para malaman natin kung anong Christian yung sasamahan natin. Amin po ba? Kasi sinabi ni Pastor kanina maraming mga Christian, kailangan alam mo ang turo kung ano ang turo ng original Christian. First Christian. Okay? So, pakibasa na po. Gawa 26, 28. So, yung pangangaral ni Pablo, dahil siya ay nabilanggo si Pablo, dinala siya kay, sino ba yung hari? Ayun, si Haring Agrippa, sabi ni Haring Agrippa, sa kaunting pangangaral mo, ibig mo akong maging Kristiyano. So yan, ibig sabihin, yung Christian, pag tinanggap mo si Christ na anointed one, Christos, pinahiran, pag tinanggap mo siya, ikaw ay magpapasimula maging Christian. Yun ang first Christian. Ano naman yung ikalawang Christian? Yung paglakad ng panahon, mula 53 AD hanggang 300, yung Papal Rome, sinabi ni Pastor kanina, yung Papal Rome, mga Christian yan. Amin po ba? Yung Roman Catholic Church, sila ay Christian. Ha? Tumanggap sila kay Kristo kasi Christian siya. Nagsiselebrate sila ng Pasko dahil kay Christ. Pero anong klaseng Christian? Kaya nga 3 kinds of Christian. Pupunta tayo sa Sahara kung totoo ba talaga sila Christian. Kasi pupunta tayo sa Sahara para malaman mo kung sino ang true Christian at false Christian. Di ba, Pastor? Marami nagdadala kay Kristo, pero mali-mali ang unawa. By 3 minutes na kagad. So, anong mga Christian ang sumunod? Dito, Protestant, nakuha natin, Protestant, Baptist, Methodist, Pentecostal, at saka yung Oneness. Kailan lumitaw ang Oneness? 1913. Si Brother Branham. 1933 siya Nagsimula, Baptist siya. Alam ko ba, Baptist siya from Catholic, papunta ng Baptist. Tapos, yung end time naman, anong panahon natin nilalagay para masukat natin kung anong Christian tayo. So, end time. Walang sukat. Kaya nga, mayroong time mayroong panahon Dito, end time. Di ba end time tayo? Nasa end time tayo. End time na rin. Huling panahon at saka end time message. Dahil sa 7 eyes, this is the 7 star messenger, sila yung eyes of the Lord. Sila yung prophet sa 7 church ages. Ngayon, mapapansin natin, yung mga oneness, ito. Ganyan na lang. Yung mga oneness, sumunod dyan ay in time. Yung INT, nandito sa 1914. Kasama pa rin dito sa RCC. Yung RCC ba, ang baptism nila, apostolic? Doon sumunod yung Jehovah. At saka yung ano yung INC? Iglesia ni Cristo, yung baptism nila. International Corporation. Ha? International Corporation. Hindi ba galing dito? Sa Apostol? First Christian? Hindi. Ito, pati yung 2019, baptism. Ngayon,
Silang lahat ba na naniniwala sa Ten Commandments sa Old Testament? Sagot tayo. Ay, amen tayo. Sa Old Testament, naniniwala ang Kristyanismo sa Ten Commandments. Eh, sa mga Roman Katolik na, nandun sa bato. Pagkatapos, sa New Testament, naniniwala ng ano yung Christianity? Sa buong mundo, sa lahat ng Christian, naniniwala ng Ten Commandments sa Lumang Tipan. Sa Bagong Tipan, ilang commandments? Ha? Oh, ang Ten Commandments, ginalawang 2 commandments ni Jesus Christ. Di ba? Sabi ni Jesus Christ, nagusunod ko ba lahat yan? Nagusunod ko yan. May kulang pa. Ano ang kulang? Yung utos ni Jesus Christ. Ano yung utos ni Jesus Christ? Madali na oras, pwede pa, 2 minuto. Ang utos ni Jesus Christ, para makapasok ka sa kingdom, maborn again ka. Ipanganak ka sa incorruptible seed. Hindi yung corruptible seed. Ano yun? Maborn again ka sa tamang mensahe na galing sa Old Testament, New Testament, apostolic teaching. Apostolic and prophet teaching. Doon tayo makakakuha ng pagkain. Ang oneness, adoption, yung teaching nila sa Roman Catholic na ang Diyos nagkatawang tao. Si Kristo yun, yun ang Ama. Ang aral ng apostol, one God, one mediator. Pagdating dito, 3 person in one God. Pagdating sa oneness, 3 manifestation in one God. Siguro pag-usapan natin yun yung Godhead, medyo ano yan. So yun po yung 3 kinds of Christianity sa buong mundo. Yung Muslim, hindi naman tumatanggap kay Kristo eh. Amen? Dapat alam mo kung saan sa nakadikit na mensahe. Sa first Christian o sa... So yun po yung atin maano sa buong mundo. So alam naman natin, nagapos tayo ng Roman Catholic Church, lumabas lang tayo. Sa baptism, sa Godhead. So, mababalik tayo sa apostolic and prophet ministry. Ibig sabihin yun, may tatayo ang iglesyang tunay sa doktrina ng apostol at sa mga prophet sa Lumang Tipan. So, yun yung 3 kinds of Christian. Sa ibang view lang yan. Pasensya dun sa gustong sumusog na tumayo na kanina. Pagbigyan naman natin yung hindi pa nakasusog. Kasi Pastor, Taga Pampanga ako eh. Samantalain ko lang kasi Angeles kami. Malayo. 15 minutes. Hindi ako makikiusap ako. Dahil Pampanga kami, kagabihin pa kami. Right, right. Nakawad ako konti. Yung 15 minutes, baka luwag pa sila. Hindi, kaya si Pastor okay na lang kita. Hindi pa ako magpe-present ano. Hindi pa ako magsusod. Ano lang, wait mo minsan ako yung napakahirap magpuro ng tao. Hindi ako na po nakakapag-email. Kaya sabi ko kay Pastor hindi. Yung mga Katolik Kristiyano hindi ko. Ewan ko, saan ngayon kayo? Di ba ang Kristiyano ay Christian Christ follower? Kasunod ni Kristo. Yes. Mabuti pa siguro gawin natin ganito. Ano ba sulat niya? Mabuti pa siguro gawin natin ganito. True Christian saka false Christian. Parang ang sulat nito, brother. Ito yung mas maganda. Yung false yung true Christian saka false Christian, i-identify natin. Alam natin yung RCC, di ba? Alam mo, pas na kami sa RCC. Lahat ng nandito kung ano bang pananampalataya pinagbibilangan mo. Ang nawala lang, yung revolto sa kayong sign of the cross. Pero yung dala-dala mong aral, nandito pa rin. Kaya nga tinawag na Mother of our Lord. Tama? Amen. Huwag masaktan, lalo na yung the word Trinity. Sa Kristan ako, tiyo ko pare. Tiyo ko pare. Nakasuso pa rin dito. Kaya tinawag na Mother of our Lord. Sino ito ngayon? Kaya walang three kinds. Isa lang, there is only true believer, true Christian, Christ follower. Yung sinasabi nyo kanina sa Acts 11:26, agree. Yung sinabi ni Pastor kanina, yung 2 Timothy 3:5, 2:5. 2:5, they have the form
of godliness, but denying the power thereof. Thereof. Okay, ano yung deny na power? Ano itong power na dinideny? Ano yung dinideny na power? Okay? Yung power na dinideny dyan, mababasa mo yan sa 1 Corinthians chapter 1, 24. Amen. 1 Corinthians 1:24. Christ is the power and the wisdom of God. Once you deny the Lord Jesus Christ, therefore you are not Christian. You are not Christ follower. Ano sabi ni Kristo? John 10:27. Amen. My sheep. My sheep. Hear my voice. Hear my voice. Anong kasunod? Ano ba yun? I know them. And I know them, and they follow me. Know Them. them. Anong kasunod? And they follow me. And they follow me. The word follow, di ba sabi kanina? Me. Christ follower. Ganun na simple. Christ follower. They follow me. Ngayon, kung narinig mo yung tinig ni Kristo Jesus na ang ating Panginoon, kilala niya tayo, ang gagawin mo lang, ito lang ang sign ng isang tunay na Kristiyano. You must hear the word of the shepherd. I know them. Hindi tayo pwedeng mag-pretend. Kristiyano ako. Oh, how are you sure na Kristiyano ka? Ang Panginoon nakakilala. Kilala niya yung kanyang tupa. I know them. Hindi tayo pwedeng maging great pretender. Ano? Ang sign, nakikinig ng tinig at sumusunod. That is the sign of true Christian. But if you deny the power, you're denying the Lord Jesus Christ. So therefore, hindi yung Christian. Pero lang kasimple. Tama? Kaya dito mga kapatid, bakit natin pahirapan kung ano ng explanation kung kaya natin i-simplify? Okay. Ito mabigat. Kung tupa tayo, dalawa lang, makinig sa tinig. Kasi sabi ng Hebrew 1:1, nagsalita ang Panginoon sa iba't ibang panahon sa pamamagitan ng mga propeta. Sa huling panahon, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Matthew 17:5, sabi ng Panginoon, hear ye, this is my beloved son, hear ye him. Sino ngayon ang pakikinggan natin? Si Pastor o ang Panginoon Jesucristo? Ang Panginoon Kristo. Hopefully, walang manaktan dito. Total, ngayon nyo lang ako makita. Mag-iwaiwalay tayo mamaya. Balik na ako sa kabagyo. Sabihin ko na. Si Kristo Jesus na ating Panginoon, marami ang nahulog sa pagkakilala sa Kanya. Amen. The key of eternal life, 17, John 73. Amen. Is to know the Father and to know the Son. Ang Panginoon Jesucristo, pinakilala niya ang Ama na nagsuko sa Kanya. Yung Ama, pinakilala niya yung sinugo niya, yung Anak. Pero marami nito, komplikasyon ng unawa, pinagsama, iisa. Yes. Siya na yung Ama, siya na rin yung Anak. Sino Oneness. magigingkan mo? Si Pastor o yung si Pastor na dakila? Ang Jesus. Jesus ang pakinggan natin. Dito magkakalaban if you deny the power. We need to hear the voice of the Lord. Kaya sabi ko, lalo na yung Trinity. Ito po, ang may tangan ng Trinity ngayon. Ang talakayan namin kagabi sa Bible study is ano yung tanong ng JL. Ano ang pagkakaiba ng oneness, Trinity? At ano ang pananampalataya niya, sabi namin. Hindi kami Trinity, hindi rin kami oneness, lalo siyang namangha. Kaya ano kayo? Sabi ko, naniniwala kami sa doktrina ng mga apostol na itinuro ng ating Panginoon Kristo. Acts chapter 2, verse 42, if I'm not mistaken. Tapos, sabi ko, ang belief namin is yung sinabi ng ating Panginoon Kristo sa Mark 12:29, Hear, O Israel, our God is one Lord. Our God. Our, hindi niya sinabing your God. Our God
Sinama niya yung sarili niya. Revelation din. Diba? Is one Lord. Ako sabi niya, paano yung nung namatay siya, bumalik siya, Diyos na siya. Sino ba sabi sa'yo? Pinakita ko ang Revelation. John chapter 3 verse 12. Overcomer. My God, my God, my God. Nilagay ko yung timeline na ganito. Nung nagsalita siya, nung nangangaral siya, 33 AD, nung namatay siya, nung nabuhay siya, John 20:17, nagsalita siya, your Father, my God, your God. Hanggang 96 AD, sinabi niya, nakalipas na sa Revelation, sa pamamagitan ni Juan, Revelation 3:12, my God, my God, my God, my God. Meron pa rin siya pinapakilala, my God. There is only one God. Kaya nga dito, magkaalaman talaga kung sino yung true believer of Christ. My sheep hear my voice. Pero kung kasimple yun. Kailangan i-simplify natin, 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Examine yourself, sarili, whether if you are in the faith or you are reprobates, not acquainted na. So, suriin natin. Baka tingnan natin, baka sabihin natin, true believer tayo, pero yung stand natin. Ako nabibless ako sa inyo rito. Dahil mahilig kayo sa aralan. Just to mind you. Okay ang pag-aaral, dagdag yan eh. Dagdag yan eh. Pero sabi ni Pablo, nasa iyo na yung pananampalataya, karunungan lang, pag-ibundok, kaya mong paalisin. Pero nawala yung pag-ibig. Parang ka lang patingaw ng maalingaw nga. Minsan, napansin ko sa entire movement, pagalingan ng pagtuturo at pag-aaral. At taas ng revelation, pero yung pamumuhay ng Yes! Amen! Kung Oh, totoo brother, na preach hindi it. ang salita sa atin, Preach sabi it, ni brother. Brother Michael, mapalad ang bumabasa at nakikinig. Right. Pero hindi lang ito naghihinto. At higit lahat yung tumutupad. Yun ang tunay na Kristiyano. In-apply mo yung napakinggan mo, in-apply mo yung nabasa mo, nagmanifesto sa buhay mo, yun ang tunay na salita na may kapangyarihan. Yun yung salita na may kapangyarihan, nagkaroon ng manifestation sa buhay natin. We are the living word. Ang mahirap, ang taas ng ego natin, pinag-aralan, gusto daanan tayo lahat ng revelation. Sabi ng kapitbahay, believer yan, mga mananampalataya. Pero ang sasama ng ugali ng mga yan, sila, walang katahimikan sa pamilya. Right. Amen. Sino ngayon ang nagpapatotoo? Si Kristo ba nakikita sa ating buhay? Yung liwanag ba nakikita? Madaling banggitin, Kristiyano sa nguso, pero hindi sa puso. Amen. Action speak louder than words. True Ganun po worship. tayo. True worship. Kailangan makita sa buhay natin yung tinuturo natin. Amen. Ang itinuro natin, nabasa natin, napakinggan natin, ipamuhay natin. That's right. Yun ang pinaka-basic. Dito, paggalingan. Nabibless ako. Paggaling. Maraming alam. Pero dapat huwag kayong tumigil yan. Lahat ng nalalaman natin, i-apply natin. That's right. Buhay natin. Amen. Pakitaan tayo ng isang mabuting pagkatao. That's the true Kaya nga worship. pinag-usapan, masaya ako na napag-usapan yung uri ng Kristyanismo. Bago natin sila bantayan natin, examinin natin sarili natin. Amen. Mga mamaya, makaya tayo sa 1 Corinthians 10:9 na sinasabi mo, nakatayo ako, Kaya nakabuwal naman. nakatindig ako. Pero sabi niya, mag-ingat ka, patay kay mabuwal. Ha? Kaya dapat, siguraduhin natin yung pundasyon natin. Alam natin, ang pundasyon natin si Jesucristo. Kapag hindi tayo nakapundasyon ni Jesucristo, baka dumaan ang ulo sa ating buhay, buwan tayo. Amen. Kaya dapat, huwag na tayong magtayo ng pundasyon. Nakatayo na. Nakatayo na si Jesucristo. Corinthians 3. Nakatayo na. Ang kailangan lang natin sa pundasyon, doon tayo mapapan. Eh dito, gusto magtayo ng sariling pundasyon at iglesia. Hindi po, dito. Kay Kristo. Siya yung buhok at bato ng ating pananampalataya. Maraming salamat. Ang unang tunay na sabi, pasok tayo na po dito sa yung dalawang klase ng Christian, true and false. Sa Bible, tinawag ito na yung pulled out at choosing. Kasi yung talagang totoo Kristiyano choosing yun. Pero mayroon pulled out. Kung ating basahin yung parable of the wedding banquet,
mayroon doon in-invite ang Panginoon. Marami. Napuno na yung bulwagan. Pero, mayroon doon isang tao hindi nag-bigay ng wedding garment. Kaya, nagtanong yung hari, kaibigan, bakit ka nakapasok? Wala kay damit pangkasal. Hindi nagsagot yung tao, di basahin natin Matthew 22:14. Kaya sabi ng hari, gapusin yung kanyang mga pat, mga kamay, at itapon sa labas kung saan mayroon doon nagniningas nga po at hindi mamatay. Kung ating i-interpret, hindi yung nakabihis ng damit kasalan, pero ako naniniwala, Christian rin yung mga kapatid. Kasi i-invite nga eh. Pero ang makapasok pala doon sa wedding bag, yung magbihis lang, yung choosing lang. Kaya yung choosing, nakabihis yan ng wedding garment. So, ating pag-aralan yung wedding garment, kung ano yun. Kung ating basahin mga kapatid yung Revelation 19, verse 7 to 9, pwede ba na pakipasa ko na yun? Kasi malaman natin yan kung ano yung wedding bag, wedding garment. Dito sa verse 7, sinabi dito, let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. Revelation 8. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean. Sa taas ka. Verse 9. Ito lang na naman. Ano yung sunod na yun no? And he said unto me, right blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he said unto me, these are the true saying of God. So ito ating makikita mga kapatid nga presentin kung ano ang view na naabot ayon sa bigay ng Lord, bigay ng Panginoon sa spirit, yung ilakbay ng mga prophecies, mga panukala ng Diyos. Actually, lahat ng bagay na nangyari, ito ay from mula sa panukala ng Diyos. Lahat na nangyayari sa daigdig, mula yan sa panukala ng Diyos. Hindi nangyari yun kung hindi nasa plano ng Diyos. Lahat po yan. Kaya nga maganda naman itong topic natin. Ang topic natin, yung pangalawa yung Christianity. No? Maganda rin maintindihan natin yung Christianity. Ewan ko kung ano ang drive, ang presentation ni Pastor Rolly Vibrada sa Christianity. Pero alam ko po, unahan ko na po, ano lang naman po na yung Jewish. Ang Christianity, maliban sa Muslim, napakadami. Di ba ba? Makadaming klase ng Christian. Kaya nga, kailangan natin, wala rin man sa dito, ayan po, Christianity, tinutulungan ng religion. From Apostol, sila ang First Christian, Catholic, Christian, tapos yung mga Extremonist Christian. Pero yung Jehovah, Isa ni Cristo, at saka hindi, nasa loob yan ng Christian Catholic. Sira. Si Pastor, kaya 3 kinds of Christian, mamaya, pwede ko i-present yan. Pero hindi ko alam kay Pastor Vibrada kung ano ang... Ayan, nandiyan na si Pastor Vibrada. Mga kasama natin dyan, talagang susunod dyan sa topic. So, so natin ang mag-umpisa na po ba tayo? Ako talaga, dapat siguro mga 20 minutes lang. Simulan mo na, Pastor. 20 minutes? Ay, basahin muna natin yung ating textbook.
Revelation. Actually, talaga, alam nyo ang ano ko, nire-reset, na wala pa sa, ano ko, ayon lang sa kakayanan ko sa viewing ng, ano ko, ng 2 million. 2 million din. Nawala po yung, ano ko, yung sa nandun ng bayan. Pero, ayon lang sa naabot ko sa sabi dito sa 16, at ang bilang ng mga hukbong mga gabayo ay makalawang 10,000. Tig 10,000, aking narinig ang bilang nila. So yun po yung verse. Pero, kung isang verse lang, mga kapatid ang ating babasahin, hindi natin mabigyan ng diin kung ano yung pinag-uusapan dito. Sabi lang dito, 1,000 din, wala naman nakalagay din mo, kundi kung mga kabayo, at saka sabi dito, bilang ng bumbong mga kabayo ay makalawang 10,000, 10,000 ating narinig ang bilang nila. Gusto ko, lugtungan ito, gusto ko isama rin itong, ano ko dito, sa 17, kung natin hanggang 17, at nakita ko kung sa pangitahin ang mga kabayo at ang mga nakasakay dito na may mga baluting gaya ng apoy at gaya ng asinto at ng asupre. At ang mga ulo ng mga kabayo ay gaya ng mga ulo ng galiyon. At sa kanilang mga bibig ay lumalabas ang apoy, ang usok at ang asupre. At asupre, itin. Sa pamamagitan ng tatlong salot na ito, napatay ang ikatlong bahagi ng mga tao sa pamamagitan ng apoy at ng usok at ng asupre na nagsisilabas sa kanilang mga bibig. Yun po yung naganap dito sa Hongkong 1,000. Akyat tayo doon sa, sa Hinibin. Akyat tayo po sa Hinibin. Ayan, nandiyan na po si Pastor Paranilio. Ayan po. 11 muna hanggang, tayo, 18. Pag-ipapalaman natin yung 16. Akyat tayo sa kabababa para masama rin natin kung ano yung event. Okay. Sabi dito, sila'y may pinakahari na anghel ng kalaliman. Ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo ay Abaddon. At sa Grego ay, ang pangalan ay Apollyon. Ang unang pagkaaba ay nakaraan na, dahil sa dumarating ang dalawang pagkaaba sa haharapin. Verse 13, at umihip ang ika-anim na anghel, at narinig ko ang isang tinig mula sa mga tumay ng dampa ng ginto na nagsasabi sa harapan ng Diyos. Nasa harapan ng Diyos na nagsasabi sa ika-anim na anghel na may pagkakas, kalagan mo ang apat na anghel na nagagapos sa malaking ilog ng Euphrates. At kinalaga ng apat na anghel na nagkakahanda sa araw, unang sa araw at buwan, taon upang patayin ang ikatlong bahagi ng mga tao. Ganyan po yung ating mababasa.